Okay, magandang araw po sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan. So muli po, nandito na naman po yung lingkod Epipanyo Labrador dito po sa ating programang Reaction Movie Radyo. Siyempre, bago po ang lahat, binabati muna po natin ang ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao, maging ating mga kababayan po sa abroad na lagi po natin nakakasama sa bawat araw po na tayo po mayroong mahalagang pinag-uusapan dito po sa ating programang Reaction Movie Radyo po. Okay, siyempre, binabati muna po natin ang ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos. Okay, hindi na po natin patatagalin pa mga minamahal ko mga kababayan. Pag-uusapan po natin ngayon mga minamahal ko mga kababayan, eto po ngayon nagaganap na rally sa iba't ibang panig po ng Metro Manila, na kung saan po mga minamahal ko mga kababayan ay iba-ibang grupo po ito at iba-iba ang uri na kanilang mga panawagan. May mga grupo dyan na nananawagan na patalsikin po ang ating mahal na Pangulo, at may grupo naman na nananawagan na patalsikin si Sara Duterte at ang ating mahal na Pangulo. At isang grupo naman nananawagan na para magkaroon ng pagwawakas o para magkaroon ng pananagutan ang lahat ng mayroong involvement sa katiwalian na nangyayari po dito po sa ating bansa. So tatlong grupo po yan, no? So ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, sa totoo lang ako po ay talagang natutuwa sa aking mga natutuklasan. At dahil po sa ating mga natutuklasan, napipigilan po natin mga minamahal kong mga kababayan yung paninira po ng ating mga kalaban sa ating mahal na Pangulo. At sa pamamagitan po ng ating programa mga minamahal kong mga kababayan, ay nasasabi natin dito yung mga hindi nalalaman po ng ating mga kababayan. Nasasabi natin dito para nang sa ganoon ay hindi mapaniwala ang ating mga kababayan sa mga maling impormasyon na napapanood nila sa social media. Alam niyo naman, gabit na gabit po ngayon ang social media ng mga taong sinungaling, no? So, pag-usapan po natin mga minamahal ko mga kababayan, ito pong naging video o sa video na pinost, no, na kung saan ay nagsasalita po itong si Saldico at sinasabi doon ang kanyang nalalaman at nabanggit doon na siya ay handa ng humarap. Pero marami pong nagtag sa atin, marami po ang tumawag sa atin, marami ang nag-message sa atin, at meron po silang napansin na hindi ko napansin, no? Para po makumpirma ko kung talagang totoo ba itong nakakarating sa akin, abay tinignan ko nga. So positive po. Tinawagan ko rin yung aking mga kilalang magagaling sa AI. So confirm na etong lumabas na video na nagsasalita si Saldico. Alam niyo, nakakatakot na po dahil kopyang-kopya po ang boses ni Saldico. Napag-alaman na ito palang lumabas na AI video ay hindi si Saldico. O napag-alaman na itong video na kumakalat ngayon na nagsasalita si Saldico at binabanggit ang pangalan ng ating mahal na Pangulo at ni Congressman Romualdez ay hindi totoong si Congressman Saldico, kundi isang artificial intelligence o isang aparato o ginamitan ng aparato, teknolohiya para lamang sabihin na siya nga yun. So wala po itong iniwan mga minamahal kong mga kababayan sa nakaraang pangyayari na kung saan ay sa pamamagitan din ng AI ay inilabas ni Harry Roque yung larawan o video na di umano ang ating mahal na Pangulo ay humihit-hit, na kung saan pinapakita niya ng sadya sa video habang siya humihit-hit, na kahit sino namang siraulo, kahit gaano ka siraulo yung addict na yan, wala pa akong nakita na drug lord o addict o yung mga gumagamit niya na sinasadya na mag-video siya para ano, para may makuha ebidensya kung sakali. 'Di ba?
So doon pa lang mga minamahal ko mga kababayan, nabuking na sila dahil magmula sa ilong, sa mata, sa kilay, ay medyo masasabing ibang-iba. So ngayon, ang una kong napansin, pero bago ko napansin yon, may nagsabi na. Nasabi sa akin Ka-Epi, yung ngipin po iba, yung kilay po iba. Sabi ko, talaga ba? So, binalikan ko. So, pinanood ko, ito sa screen natin. Tinignan ko, sabi ko, oo nga no. Ibig sabihin pala, pag nagbibideo si Saldico, kakapal yung kilay niya. O kaya naman, humihiwala yung ngipin niya sa baba. So, may mali pa rin. No? May mali. So, palpak pa rin. Hindi nagkakatototo kung sino man itong pinapagawa nila. Kasi balita ko, yung gumawa sa video ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at yung gumawa ngayon sa video ito, na kung saan nagsasalita si Saldico, ay iisa. Sa balita ko, itong gumagawa nito ay nasa bansang China. So biro nyo, pati bansang China, nakikialam na po. Nakikialam na. Talagang gustong-gusto nilang makialam sa problema ng ibang bansa. No? Pero problema nila, hindi nila maayos-ayos. Ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, so sa madaling salita, malabo pa ako na humarap si Saldico dahil hindi naman pala yun si Saldico. So ngayon, kaya pala itong si Senador Ping Lacson ay nagsalita na hindi granted. Hindi yung sasabihin lang dun sa ganon, at hindi yun tamang forum, hindi yun ang tamang forum para magsalita siya ng ganon. Kagaya ng sinabi ni Gatchalian, humarap siya. Kung totoo yung mga aligasyon niya, humarap siya. Ang problema yan, dahil nga EI yun, hindi talaga haharap si Saldico. At maaaring magpalabas na kung nagawa nila na si Saldico ay magsalita ng buhay, maaaring palabasin din nila na si Saldico ay patay na sa pamamagitan din ng EI. Pwede ba yon? Pwede, di ba? Kasi kung nagagawa nga nila na gayahin yung boses pati yung mukha ni Saldico sa pamamagitan ng EI, hindi malabong mangyari na gumawa din sila ng isang video na kunyari binaril si Saldico, di ba nga nagsalita na siya. Katulad nung sinabi, una natin napansin yung sinabi niya na ayan, kung hindi pa nila ako mapapatay. So parang gustong sabihin doon sa video na malabong na posibleng ipapatay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. itong si Saldico dahil sa nagsalita nga siya na ang talagang kung saan napupunta ang maraming pera, kung saan ay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So doon pa lang napansin ko, bakit mo sasabihin yun? Baka nakalimutan mo ni EPS sa lahat ng mga gumawa ng kabulastugan sa ating mahal na Pangulo, wala pa akong nakita pinapatay niya. Hindi katulad ni Rodrigo Roa Duterte ng mga panahon niya na magsalita ka lang ng kaunti, kinabukasan patay ka na. Magreklamo ka lang, kinabukasan may kaso ka na. So hindi ganun ang ating mahal na Pangulo. Kaya nga ang una ko napansin talaga yung sinabi niya na yan kung hindi nila ako mapatay. Samantalang alam niya sa sarili niya na hindi po mapatay ang aming mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sapagkat siya ay makadiyos, makatao at lagi niyang isinasabatas ang lahat ng mga bagay. Diba? So ngayon, talagang malala na. Kaya pala, itiniming nila na paparating ang linggo na kung saan nag-i-start itong Iglesia ni Manalo sa kanilang rally. Para nang sa ganon, mukha namang para magkaroon sila ng dahilan. Diba? Kung bakit mas lalong kailangan nilang mag-rally dahil nga doon sa fake na EI. Ngayon, hindi sila magsasalita dyan kasi alam nila EI talaga. No? EI talaga, alam nila. So, palalabasin lang nila, kunyari, naniwala sila doon para may dahilan lang sila. Di ba? Ito nga nakakalungkot pa, may isa pa ako nabalitaan. Siyempre, para dumami-dami yung sumama dito sa Iglesia ni Manalo, balita ko po, every one person, binigyan nila ng 3,500 to 3,000. 3,000 to 3,500. Pag malalayo masyado, 3,500.
Pag nasa Metro Luzon ka lang, is 3,000. So, lahat na makikita niyo dyan nakaputi, hindi po yan lahat iglesia ni Manalo. So, ang iglesia po ni Manalo na nandiyan ngayon sa rally na yan, ay nasa, halimbawa, 1,000 sila, nasa 200 lang ho. 80% po dyan, mga bayad. Mga bayad. Nagbayad po si Sara, nagbigay si Sara Duterte ng bilyon-bilyon na halaga dito po kay Eduardo Manalo para yung mga tauhan niya, yung mga yun naman po ang magbigay doon sa maaakay nila na sumama sa kanilang gaganapin na rally. Ito yung sinasabi ko sa inyo. So, balita ko po, yung iba dyan ay hindi po, karamihan po pala dyan ay hindi iglesia ni Manalo. Karamihan dyan ay bayad ng iglesia ni Manalo. Na kung saan yung perang yan ay galing po kay Sara Duterte. So, matindi, mga kababayan ko. Matindi. Ito na po yung masasabi talaga natin na grabe. Grabe tong reliyon na to. So, balik tayo kay Saldico. Ito na. Nabuking na si Saldico. Nabuking na yung nasa video ay hindi si Saldico. So, edi maaasar na naman. Magagalit na naman sila. Laging booking eh. Kumuha-kuha kasi kayo ng magaling sa, sa ganung mga bagay talaga. Yung parang talagang katulad sa pelikula ba? O, talagang kuhang-kuha. Hindi yata sila makapagbayad na nga dahil mahal-mahal yun eh. Di ba? O, mukhang mahal yun. O, hindi sila makagawa ng perfect. Doon pa lang kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Biglang lumapad at biglang parang naging kasing ilong ni Pangulong Ferdinand Marcos sino to? Si Rodrigo Roa Duterte. Tapos yung noo pa, yung buhok pa, yung tenga pa, ang daming diba? So, alam niyo mga kababayan, grabe na. Talagang desperado na po kasi ang ating mga kalaban. Wala na silang magawa, wala na silang kayang maisip na iba pang kaya eto, lahat gagawin nila. So, sa tingin naman nila, akala nila, maloloko nila tayo. Pero hindi nila alam na hanggat may mga vlogger, hanggat may nagtatanggol sa ating mahal na Pangulo na katulad ni Epifanio Labrador, ay hindi po nila maloloko ang taong bayan. Kaya nga galit na galit po sila sa atin. No? Kaya galit na galit po sila sa atin. No? So, muli po, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ating bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating bayan. Maraming salamat po.